Ayan, mga mare, mga pare, paano nga ba tayo makakapag-ipon ng pera? Siyempre, unang-una, dapat marunong kayo magtipid. Kasi kung hindi kayo marunong magtipid, waldas dito, waldas dyan, ano nga bang maiipon nyo? Na hindi pa nga dumadating ang inyong sahod, ay marami na kayong utang kaluwat kanan. Siyempre, ang unang-una nating dapat gawin ay magtipid tayo. Pangalawa, syempre, magtiyaga at magpursige tayong mag-ipon. Hindi lang sa ngayon, kundi isipin natin lagi yung future natin na kailangan nating makapag-ipon para sa mga emergency or ipon para mayroon kayong pera, 'di ba? Kailangan may tiyaga tayo sa pag-iipon at saka long term ito pang matagalan. Ipon ng ipon, magkano man ang inyong sinasahod, malaki maliit kasi kung hindi kayo marunong mag-ipon, magtsatsagang mag-ipon, hindi talaga makakaipon. Tsaka pangatlo, dapat na pumili kayo ng mabuting kapareha o partner sa buhay kasi kahit na kayo ay masigasig magtrabaho, masipag kayo, matipid kayo, pero yung kapareha nyo o yung napili nyong asawa ay wag kayong pipili ng mga asawang mga maaarte, hindi marunong magtipid, or yung baka tumitingin kay sa panlabas na kaanyuan, maganda, pero marami siyang arte sa buhay. Naku, mas piliin niyo yung simpleng tao na makakapareha, marunong sa buhay, marunong tumulong sa inyo, hindi yung pabigat kasi mahirap na may dala-dala kayong tao na may kasama kayo sa buhay na alam lang ay magpabigat, magpasaway. 'Di ba? Yan yung pangatlo kong tips, pumili kayo ng mabuting makakapareha sa buhay, no, yung magiging asawa nyo. Kasi kapag isa siyang gastador, kahit anong pagsisikap nyo, kahit ano ang gawin yung sipag at pagtitipid, kung ang kapareho nyo naman, ang kapartner nyo naman ay isang dakilang tagagasta, napakagaling gumasta, maluho, maarte, puro bili ng mga luho, walang mangyayari. Kaya mabuting pumili kayo ng mabuting kapareha sa buhay. At pang-apat, ay planuhin nyo po kung ilan ba yung gusto nyong anak. Kasi kung malaking responsibilidad ang pagkakaroon ng anak. So, pag nagkaanak kayo, ay nako, katulad namin, ang kaming magkakapatid, sobrang dami kasi sobrang masipag ang mga magulang ko. Pero, yun nga, walang nakapagtapos kasi hindi kayang pag-aralin. So, hindi lang yun nung hindi planuhin nyo para maging mas magaan ang buhay nyo, guys. Hindi yung mag-aanak kayo basta-basta ng walang kaplano-plano. Kung isa lang ang kaya nyo, doon lang kayo. Kasi napakahirap, mula nang isilang nyo yan, lahat ng kailangan, mga damit, pagkain, gatas, diaper, at saka sa pagpapalaki, pagpapaaral, magastos magkaanak. Kaya kailangan, planuhin nyo ng mabuti ang inyong, kung ilan ang inyong gustong maging anak. Dapat naayon sa kakayanan ninyo, hindi yung bira lang ng bira hanggang sa dumami, tas pababayaan, hindi bibigyan ng magandang kinabukasan. At saka, panglima, yung umiwas sa mga bisyo at mga barkada. So, kasi kung may mga bisyo ka, yung mga bisyo na yan, pag-iinom, mga alak, sigarilyo, wala naman yung benepisyong maganda sa katawan, nakakasira pa at later on, yan pa yung dahilan kung bakit makakagasta ka, kaya kailangan mo ng pera para ipagamot ka dahil sa mga bisyo na yan. At saka umiwas kayo sa barkada kasi wala naman kayong mapapala. Magandang may mga kaibigan na maganda yung ituturo sa inyo, yung magandang impluensyang makukuha nyo. Pero yung mga barkadang nagbibisyo lang o mga barkadang, alam mo yun, walang walang mga magandang ipapayo sa inyo or ituturo, iwasan nyo sila. At saka pang-anim, yung huwag kayong mayabang. Mamuhay kayo ng simple. Kasi kung mayabang kayo, yung parang nagpapakitang tao lang kayo na mayroon kayong mga mamahaling gamit kahit na pilit na yung palang magandang gamit nyo ay inutang nyo lang, o 'di ba, para lang kayo may maipang display. So wag tayong maging masyadong mayabang kasi yung pagiging mayabang mahirap kasi ah maganda nga yung mga kasuotan mo, may gastos ka ng gastos, pero 'di ba, mahirap, mabigat sa buhay yung mayabang ka. Mamuhay ng simple mas mabuti. At saka yung
gastusan lang yung mga importanteng mga bagay, 'wag yung mga luho. At saka ano pa ba ang maipapayo ko sa inyo para tayo makapag-ipon ng pera? Mamuhay ng simple, 'yun. At saka ituro mo sa mga kapamilya mo ang maging masipag, matipid din sila. At saka yung turuan mo silang 'wag lang aasa sa isang taong masigasig sa inyo. Kasi halimbawa, ikaw na breadwinner, ay hindi mo sila tinuruan din na maging independent at saka maging matuto ring magsipag at mag-ipon ng kanila, mabibigatan ka at di ka na makakaipon kasi lahat sila ay aasa na lang sa'yo. Paano, ano pang maiipon mo, 'di ba? Wala ka nang maiipon. Kaya ituro mo sa pamilya mo kung paano maging masipag, maging masigasig at maging matipid din sa lahat ng bagay. At 'wag silang maging palaasa sa'yo kasi kung maraming tao o kamag-anak, pamilya mo ay palaasa sa'yo, hinding-hindi ka makakaipon. Magiging bigat na bigat ka sa buhay. At saka pang-sampu na ibibigay ko na tip sa inyo ay yung ano ba yun, hindi ko na siya mabasa. Yung pag-ibayuhin at sikaping magtipid. Importante talaga kung ano yung number 1 ko, yun yung number 10 ko. Yung na mamuhay ng simple at talagang ipagmuhay yung pagtitipid, yung tama namang pagtitipid, ah, yung mga hindi mo kailangan or yung mga hindi mo na kailangan pagkagastusan, wag mo pagkagastusan kasi ito ay kung hindi naman kailangan, gagastusin mo sa hindi ka na kailangan, itabi mo na lang para may ipon at dumami ang pera nyo.